Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Nagsasabing tayo po ay nakapagbalik na dito po sa ating YouTube. At sana po ay mapakinggan nyo ang aking panawagan na ating pong palawakin muli ang ating pong pakikipag-ugnayan dito po sa ating YouTube. Ako po ay hindi ordinaryong vlogger. Ako po ay mainstream media practitioner. Ano po ibig sabihin yan? Tayo po ay regular na isang mamamahayag. Tayo naging international correspondent sa Iraq War. Tayo naging publisher ng dalawang dyaryo. Naging kolumnista at nagsusulat sa maraming mga pahayagan ng araw. At naging guest columnist sa mga major newspapers dito po sa ating bansa. Ganun pa man, sapagkat ngayon po ay quad media, ibig sabihin, 4 na ang sangay ng media. Dyaryo, telebisyon, radyo, at social media. At ang pinakamalawak po ngayon ay social media. Kaya po tayo ay nananawagan na sana ibalik po ninyo yung inyong suporta sa programang ito, Kawal Demokrasya, sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, at pag-subscribe. Yan po sa button sa ibaba ng inyong mga cellphone o telebisyon. May nakalagay po dyan, subscribe. Pindutin po ninyo yan. At tayo po ay parati na magkakaroon ng notification na meron po muling episode o talata magmula po dito sa Kawal ng Demokrasya Media Center dito po sa ating studio. Ngayon mga kaibigan, ating pong papagtibayin ang ating pong kikipag-ugnayan sa programang ito sapagkat tungkulin po natin na palawakin ang ating pagtatanggol sa ating pong kalayaan. Ika nga ay, vigilance is the eternal duty for liberty. Ano po ibig sabihin yan? Yan pong pagmamatsyag ay isang walang katapusang tungkulin para po mapanatili natin ang ating kalayaan o demokrasya. At sapagkat marami po ngayon ang tumitingin po dito sa akin pong bagong telephone number, marami po nagtitext. At lahat po ng text ay sinasagot ko, lahat ng tawag, pati mga basher ay akin pong ina-acknowledge, hindi po natin binabastos, hindi po natin pinagsasabihan ng masama, sapagkat ang kasamaan ay hindi kinakalam, minamana o pinapakalat. Ang kabutihan, yan po ang ating papakalat. Kaya nga po, sa mga nagtitext sa akin, nagtatanong, Kawaldi, may mga nanalong hindi dapat manalo. Anong gagawin natin? Ika po lang tayo magagawa dyan sapagkat na programa na yan. Kahit na isang napakasamang dating hepe ng PNP ng pangalan ay Bato de la Rosa, kriminal na pulis, kung siya po talaga ay ibinuboto ng taong bayan, wala na po tayo magagawa dyan. Pero pwede po nating huwag suportahan, pwede po nating i-text, pagsabihan, iparamdam na hindi po tama ang kanyang ginagawang pagtatanggol sa China o pagtatanggol sa patayan at pag-alipusta ng ating mga batas. Lahat po ng problema, ito po yung aking paninindigan. Lahat ng problema ng bansa ay meron pong solusyon at ang solusyon na yan na isabatas na ng marami ng matitinong mga mambabatas noong araw. Lahat ng ating pong problema ay meron na pong kasagutan, meron ng kapantay na solusyon. At siya po ay malalaman natin pag atin po lamang titignan ang ating batas at atin pong tatangkilikin ang ating batas.
Bagamat mayroon po tayong mga senador, mga leader na nagsasabi hayagan ng hindi pagrespeto o pagkilala sa ating saligang batas, abay, napakadali po yan. Di wag po natin i-patronize o bigyan ng suporta. Pag siya ay mayroong mga pananalita, umanap kayo ng paraan kung paano nyo message na Ginoong Marcoleta, mali yan. Hindi mo pwedeng sabihin na ang West Philippine Sea ay imbento lamang ng Pilipinas. Mali yan. Ang aking po reaction dyan, ikaw Marcoleta ay mapandin lang, ikaw Marcoleta ay sinungaling, ikaw Marcoleta ay traidor. Yan po ang aking kasagutan dyan. At iparating po ninyo sa kanya na sinabi ni Kawal ni Carbonell na si Marcoleta ay traidor sa ating pong bansa sa kanyang pagkiling sa mga inchik. Mga kaibigan, ang linya ng inchik, kanila ang West Philippine Sea. At sino mang Pilipino nakakampi dyan ay traidor sa bansang Pilipinas. Sapagkat hindi naman po invento ni Pinoy Aquino yan. Hindi yan invento ng ating pong mga nakaraang mga senador o leader. Yan po ay kasaysayan, yan po ay nasa batas, nasa UNCLOS. Ano po ibig sabihin ng UNCLOS? United Nations Conference on the Law of the Sea. Yan po ang pandaigdigan nilagdaan ng mahigit na 132 mga bansa na nagsasabing kinakailangan makipag-ugnayan tayo sa isa't isa upang magkaroon tayo ng katahimikan sa ating mundo. Na kung ano sasabihin ng United Nations sa pamamagitan po ng Permanent Court of Arbitration o PCA na nagsasabing walang batayan ang China na pumasok at panghimasok at mag-claim o umangkin ng kahit na anumang karagatan dito po sa ating bansa. Abay, dapat po igalang yan. Bagamat sinabi na ng dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, na dapat huwag igalang yung desisyon na nagsasabing ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at ang China ay walang karapatan sapagkat fake. Walang batayan sa kasaysayan, walang batayan sa katotohanan ang kanilang mapa na may 9 dash line na umaangkin sa malaking karagatan ng Pilipinas. Kaya kala nyo meron tayong Pangulo magsasabing, kalokohan yan, basura yan. Hindi baling yan ay sabi ni Beijing ng China. Hindi namin gagalangin yung Permanent Court of Arbitration decision. Wala tayong magagawa dyan kundi natin paglaban po natin ang ating pong soberenya. Ano po ang ibig sabihin ng soberenya? Yan po ay sagradong karapatan ng isang bansa na manatiling malaya, meron siyang sariling batas, meron siyang sariling basihan ng kanyang kultura at meron siyang kalayaang magpatakbo ng kanyang environment o kanyang ginagawang daigdig, mga kaibigan. At sino man ang magsasabing yan ay gawa-gawa lamang ay traidor. At tinatawag ni Waldy Carbonell si Senator. Ewan ko pa bakit naging senador ito. Senador ng Iglesia ni Cristo ito eh. Pero hindi po tayo ganun sa Iglesia ni Cristo. Dito lamang sa kanilang senador na tinatangkilik at dinatakilan ang pangalan Rodante Marcoleta, traidor, pambansang traidor ng Iglesia ni Cristo. Ayan po ang paninindigan kapag tayo po ay masyado nagiging emosyonal pagdating. Sa usapin nila.
Meron pong tumawag sa akin. Ang pangalan ay si Rene Solis Torres. Nung akin po sinabihan siya, kapagkat tumawag siya mula sa Buanga, at tulad po natin sinabi, tayo po ay sumasagot sa mga tawag sa atin. At ang sabi niya, Kawaldi, ang binubuo mong koalisyon kontra China, eh baka ma-misinterpret ka na lahat ng inchik sa Pilipinas ay kalaban mo na rin. Ako, historically, sa kasaysayan natin, matagal na nating tinanggap ang mga inchik dito sa ating bansa. Katunayan, pinakamalalaking mall, lahat dito sa buong Pilipinas, ang may-ari ay inchik. Ultimong ating Philippine Airlines, flag carrier ng Pilipinas, may-ari inchik. Ultimong Philippine National Bank, may-ari inchik, si Lucio Tan. Yang SM, may-ari si Henry C. Yung malawak na mga lupain, maliban sa land grabber senator na si Villar, abay sila Andrew Tan, yung Mega World. Para inchik po yan. Katunayan, matagal nang hindi lamang natin tinanggap ang mga inchik sa ating bansa, kundi dinakila pa natin at ginawang amo dito po sa ating bansa. Ang mga nakatira sa malalaking building, nagmamayari po niyan, pawang inchik. Ang mga Pilipino po dyan ay security guard, janitor at yung mga umuupa ng mga kwarto upang maging mga opisina ng mga Pilipino ng pagmamayari ng mga gusaling yan ay pawang mga inchik, mga kaibigan. So pag sinabi po natin, binubuo natin itong koalisyon, yung pong malawak na pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, koalisyon kontra China. Kasama po natin dito sila former Navy Commodore Ray Ordines, si dating PMA Colonel Class 64, Colonel Leonardo Odonio, at inyong lingkod. At meron pa po tayong mga ibang iniimbita na maging co-founder po natin bago po matapos ang Hunyo. Atin na po itong papalaganapin sapagkat maninindigan tayo ng hayagan. Hindi pwede po tayong tahimik. Sapagkat sabi nga ni Bishop Socrates, kung sabi nga, ang pananahimik habang merong krimen na nagaganap sa iyong kaalaman ay nangyayari at ikaw ay mananahimik, ang iyong pananahimik ay pagbibigay ng bendisyon o pagkikipagsang-ayon sa gumagawa ng krimen. Tayo po ay hindi sumasang-ayon sa pananakop ng China dyan po sa West Philippine Sea, at bilang isang international correspondent, meron po tayong mga contact sa mga overseas correspondent at sila po ay nakikipag-ugnayan sa akin at tinatanong nila, bakit parang kampanting Pilipino? Parang tinatanggap nila na okay lang kung meron ng 200 barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Wala man lang reaksyon maliban sa balita namin, sabi niya may diplomatic protest. Note verbal. Ano po ibig sabihin ng note verbal? Yan po isang sulat na opisyal na hindi pagsang-ayon sa ginagawa ng China. Meron na po tayong napadala na halos 150 note verbal na sa China, ibinabasura lamang ng China. Maninindigan na po tayo dyan. Sa koalisyon na ito, ang aming pong programa ay magrarally tayo sa harap ng Chinese Embassy upang sa ganun hindi na ako nag-iisa nung mag-isa po ako na sinunog ko ang bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy. Ito po yan. At kasama ko yung ating po may bahay na si Jen Makilan Carbonell. Dadalawa lamang po kami. Sumugod kami dito sa Embassy ng China. Ang bala ko, babanggain ng sasakyan ko ang kanilang gate. Hindi pa na mangyayari yun sapagkat yung kanila pong gusali ay merong
Balik talaga. 6 na hakbang na sa hagdan pala yan, hagdan at ang kanilang gusali sa lupa. Hindi po maakyat yan ang aking sasakyan. Gano'n pa man, ito pong gagawin natin na koalisyon ay hindi po tayo magsusunod lamang ng bandera. Magtatayo po tayo ng mga higanting billboard na nagsasabing iniibig ko Pilipinas, China, layas. Nakalagay pa, China, kung ikaw ay kaibigan, umayos ka at umasta ka bilang kaibigan. Yan po ang ating pong ipakikipaglaban sapagkat naniniwala po tayo ng pananahimik natin habang tayo ay binubusabos, habang tayo ay inaapi ng China ay para pong pagsang-ayon. Oo, alalaman ko, meron po mga kababayan tayo nagsasabing, pero anong laban natin dyan? Ano ilalaban natin sa kanilang missile weapons? Tirador? Ang akin po ay hindi po usapang ganyan. Ang una, ipakita lamang natin na ayaw natin maging probinsya ng China, ayaw natin manahimik habang tayo binubusabos, ayaw natin manahimik at sabihin tayo ay sumasang-ayon at alal tigit. Ayaw natin may turing tayo na pinakaduwag na bansa sa buong ASEAN o pag hindi sa buong mundo. Sapagkat sinubok po ng China yan dyan po sa Indonesia. Sinalubong sila ng Indonesian Navy, pinaputukan yung kanilang sasakyan. Abay, kumalipas po ng takbo, ng U-turn at hindi na muli nagbalik. Ang Taiwan, pinadahan po ng mga jet ng Communist China. Yung presidente nilang babae, inorderan yung kanilang Air Force na habulin ang mga pumasok na jet fighter ng China. At dahil po rito, nagtakbuhan papalayo, lumipad papalayo ang mga Communist Air Force, mga kaibigan. Sa Pilipinas, abay meron po tayong mga senador na nagsasabing ang West Philippine Sea ay imbento lamang ng Pilipinas. Ang ibig sabihin, ang senador na ito, ang pangalan Rodante Marcoleta, ay nagpapakalat ng linya na inchik na ang West Philippine Sea ay South China Sea at pag-aari ng China. Hindi po tayo papayag dyan, hindi po tayo mananahimik. Kaya po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel. Bagamat pinagtutulong-tulungan ito ng China na mabura, abay ipapagpatuloy po natin ito at dahil po dyan, nananawagan ang kawalan ng demokrasya. Paki-like, paki-share, pakalatin po natin at iparamdam natin na malaki ang suporta ng kawalan ng demokrasya sa mga Pilipinong ayaw magpasakot sa China. Ako po ang kawalan ng demokrasya, Kawal ni Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.